Ang aking sariling nanay ay sumigaw sa korte. Siya ay may sakit sa isip. Tumahimik ako. Maligayang pagdating sa bagong kwento ko. Ang aking sariling nanay ay tumingin ng diretso sa mata ng hukom at sinabi na ako ay hindi kayang mag-isip ng maayos. Sinabi niyang laging hindi matatag ang buhay ko. Sinabi niyang hindi ko dapat hawakan ang sarili kong pera, lalo na ang mana mula sa aking lola. Nakaupo ako roon sa Quezon City Regional Trial Court noong Marso 14, nakasuot ng pearl earrings ng aking lola at hindi ako nagsalita kahit isang salita. Ang hukom, isang babae na nasa kalagitnaan ng 60 anyos na may pilak na buhok at salamin sa pagbabasa sa ilong, ay nakinig sa opening statement ng abogado ng nanay ko. Pagkatapos ay tumingin siya rito nang may ekspresyong nakita ko na dati sa 38 iba't ibang kaso. Sa totoo lang, ito ang ekspresyon niya kapag may hindi tama. Tumingin siya kay Brian Fajardo, ang batang abogado ng nanay ko na naka-oversized na suit, at nagtanong ng simpleng tanong. Talaga bang wala kang kaalam-alam kung sino ang babaeng ito? Ang babaeng tinutawag mong hindi kayang mag-isip ng maayos. Kumurap si Brian. Tumingin siya sa kanyang notes. Tumingin siya sa akin. Tumingin ulit siya sa hukom. Ang mukha ng nanay ko ay mula sa confident hanggang nalilito hanggang maputla sa loob ng mga 4 segundo. Hayaan ninyong sabihin ko kung paano ako napunta sa korteng yon. Ang pangalan ko ay Nadia Bautista. Ako ay 33 anyos at nagtatrabaho bilang Certified Fraud Examiner sa Maynila. Sa nakalipas na 7 taon, espesyalista ako sa isang partikular na uri ng krimen, pang-aabuso sa pananalapi ng matatanda. Iniimbestigahan ko ang mga kaso kung saan ninanakaw ang pera mula sa mahinang mga senior, pekeng tseke, pekeng power of attorney, manipuladong will. Nakita ko na ang bawat trick sa libro at nag-testify ako bilang expert witness sa 38 yon kaso. 31 sa mga kasong iyon ay nagtapos sa conviction. 11 sa mga testimonya na iyon ay nangyari sa korte ni Judge Pamela Cruz. Minsan pa nga niya sinabi sa record sa ibang abogado na isa ako sa pinaka-credibling expert witness na nakita niya sa 20 taon sa bench. Hindi alam ng nanay ko ang kahit ano rito. Hindi kami nag-usap sa loob ng 19 taon. Narito ang kailangan ninyong maintindihan tungkol sa nanay ko, Diana Santos. Noong 14 na anyos ako, naghiwalay ang magulang ko. Hindi maayos ang hiwalayan. Lumipat ang tatay ko sa Baguio. Nagpakasal ulit ang nanay ko sa loob ng 3 buwan kay Teodoro Santos na may-ari ng 3 laundry shop sa Bulacan. At nagdesisyon ang nanay ko na walang puwang ang bagong buhay niya para sa dating anak na babae. Hindi siya lumaban para sa custody. Hindi siya tumawag sa aking kaarawan. Nagpadala siya ng isang Christmas card lang sa unang taon at wala na pagkatapos noon. Inalagaan ako ng aking lola, Dolores Bautista, sa isang maliit na bahay sa Olongapo. Si Lola Dolores ay isang retiradong guro sa elementarya na hindi kailanman kumita ng higit sa 2 finanan sa isang taon sa buong buhay niya. Pero maingat siya. Sinusubaybayan niya ang bawat sentimos. Itinatago niya ang mga resibo sa mga labeled na sobre. Binabalance niya ang kanyang checkbook tuwing Linggo ng umaga kasabay ng kape na may eksaktong 2 asukal at konting buong gatas. Kayang i-account ni Lola Dolores ang bawat piso na ginastos niya mula pa noong 1987. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Hindi niya alam na tinuturuan niya ako na maging fraud examiner. Namatay si Lola Dolores 8 buwan na ang nakalipas, congestive heart failure. Siya ay 81 at pumanaw ng mahinahon sa pagtulog sa bahay na tinitirhan niya sa loob ng 43 taon. Hawak ko ang kamay niya. Iniwan niya sa akin ang lahat. Ang bahay na nagkakahalaga ng mga 15,000. Ang kanyang savings account na may 9,000, isang maliit na life insurance policy. Hindi ito milyon-milyon, pero sa kanya iyon. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga grade 3 na magbasa sa loob ng 30 taon. 3 linggo pagkatapos ng libing niya, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang abogado na si Brian Fajardo. Kinukwestiyon ng nanay ko ang will. Ayon sa sulat, sinabi ni Diana Santos na si Dolores Bautista ay nagkaroon ng malubhang pagbaba ng pag-iisip sa kanyang huling mga taon.
Sinabi niyang inihiwalay ko ang lola ko sa pamilya. Sinabi niyang manipulahin ko ang isang mahinang matandang babae para ipamana sa akin ang buong estate. Ang babaeng hindi bumisita sa sariling nanay sa loob ng 15 taon. Hindi tumawag sa kaarawan o pista na iniwan ang sariling anak. Iyon ang babaeng nag-aakusa sa akin ng elder abuse. Tumawa talaga ako nang mabasa ko iyon. Tapos tumigil ako sa pagtawa dahil sinabi rin sa sulat na may dokumentasyon ng nanay ko. May ebidensya siyang may history ako ng mental instability mula pa noong teenage years ko. Humihiling siya sa korte na ideklara akong mentally incompetent at magtalaga ng conservator para pamahalaan ang estate ng lola ko. Ang iminungkahing conservator ay, syempre, si Diana Santos mismo. Tinawagan ko ang aking boyfriend na si Carlo Mendoza ng gabing iyon. Si Carlo Mendoza ay isang guro ng kasaysayan sa high school na may pamilyang naghahapunan pa rin tuwing linggo at may photo albums na chronological. Ang mga magulang niya ay kasal na ng 41 taon. Hindi niya naiintindihan ang dysfunction gaya ko. Sinabi niya sa akin na dapat makipag-ugnayan ako sa nanay ko. Baka may misunderstanding lang. Baka nakokonsensya siya sa nakaraan at ito ang paraan niya ng pag-reconnect. Mahal ko si Carlo. Talaga. Pero minsan sinasabi niya ang mga bagay na nagpapaisip sa akin kung nakilala ba niya ang tunay na tao sa labas ng painting ni Norman Rockwell. Naalala ng nanay ko ang eksaktong halaga ng estate ng lola ko. Nakikita ko ang bawat comment at talagang malaking bagay ito sa akin. Salamat ng marami sa inyong suporta. Ngayon, balik tayo sa nanay ko at sa maliit niyang plano. Sa loob ng 2 linggo, lumala ang sitwasyon. Hindi na lang kinu-question ng nanay ko ang will. Nag-file na siya ng formal petition sa probate court na claiming na ako ay mentally incompetent at dapat magkaroon agad ng conservator. Gusto niya ng emergency powers. Gusto niyang ma-freeze ang access sa accounts ng lola ko hanggang magdesisyon ng korte. Malikhain ang ebidensya niya. Bibigyan ko siya ng credit doon. Bilang legal guardian ko noon, nasa lahat ng intake paperwork ang pangalan niya na nagbigay daw sa abogado niya ng sapat para humingi ng kopya. Pagkatapos niya akong iwan, gumugol ako ng mga 8 buwan sa pakikipag-usap sa school counselor tungkol sa depression at adjustment issues. Ito ay normal na reaksyon kapag nagdesisyon ang nanay mo na hindi ka na sulit panatilihin. Sinulat ng counselor na nahihirapan ako sa feelings of abandonment at low self-worth. Iniharap ito ng abogado ng nanay ko bilang patunay ng lifelong mental illness. Nag-produce rin siya ng signed statement mula sa aking stepsister na si Mara Santos. Si Mara ay 28 anyos, anak ni Teodoro mula sa unang kasal niya. Ayon sa statement niya, laging mukhang unstable at erratic ako at may seryosong alalahanin siya sa kakayahan ko na pamahalaan ang financial matters. Si Mara ay 9 anyos noong huli siyang makita ako. Hindi kami nag-usap sa loob ng 19 taon. Wala siyang alam talaga tungkol sa akin. Pero narito ang tungkol sa legal proceedings. Kapag may nag-file ng ganitong petition, hindi na mahalaga kung ridiculous ito. Hindi mahalaga kung flimsy ang ebidensya. Nagsisimula na ang proseso at kailangan mong sumagot. Kailangan mong mag-hire ng abogado. Kailangan mong humarap sa korte. Kailangan mong patunayan na hindi ka baliw. At habang ginagawa mo iyon, kumakalat ang balita. Inilagay ako ng firm ko sa administrative review. Ang boss ko, isang mabuting lalaki na si Henry, na nag-hire sa akin diretso mula sa certification program ko, tinawag ako sa opisina at ipinaliwanag ang sitwasyon. Naniniwala siya sa akin. Alam niyang nonsense ito. Pero hindi pwedeng magkaroon ang firm ng expert witness na ang mental competency ay kinu-question sa ibang korte. Liability issue, insurance issue, credibility issue. Hindi ako tinanggal, pero nabench ako. Walang bagong kaso, walang testimonya, walang mahalagang trabaho. Iyeto'y taon ng pagbuo ng reputasyon ko at binuwal ng nanay ko gamit ang isang tawag sa abogado. Si Teodoro at Diana ay nahihirapan sa pananalapi. Mabilis kong nalaman niyon. Nababagsak ang mga laundry shop ni Teodoro. Hindi na gaanong ginagamit ang mga laundry shop ngayon, lalo na't may murang washing machine at dryer sa bawat malaking tindahan.
May utang siyang 18,000 sa creditors. May second mortgage ang bahay nila. Maxed out ang credit cards nila. Ang estate ng lola ko ay hindi tungkol sa pamilya para sa kanila. Tungkol ito sa survival. Pero hindi ko pa alam ang buong lawak ng ginawa nila. Hindi pa. Nagkaroon kami ni Carlo ng unang tunay na away mga 2 linggo sa gulo na ito. Nagsimulang magtanong ang mga magulang niya. Ang nanay niya, isang matamis na babae na nagbe-bake ng cookies para sa bawat school event, ay marahang nagtanong kung may hindi alam si Carlo tungkol sa akin, anumang sekreto, anumang history. Dumating siya sa apartment ko ng gabing iyon at tinanong kung bakit hindi ko na lang kunin ang psychological evaluation para patunayan na okay ako. Sinabi ko sa kanya na hindi iyon ang punto. Ang punto ay hindi ko dapat patunayan ang aking katinuan dahil gusto lang ng estranged kong nanay ng pera. Sinabi niya ang tungkol sa smoke and fire, kung paano mukhang masama na ayaw kong makipag-cooperate. Pinapalis ko siya, umalis siya. Nakaupo akong mag-isa sa apartment ko ng gabing iyon na nakatitig sa larawan ng lola ko na itinatago ko sa bookshelf. Kinuha ito sa graduation ko sa kolehiyo. Siya ay 73 anyos at nakangiti na parang nanalo ako ng Nobel Prize. Ang nagawa ko lang ay makapagtapos ng bachelor's degree sa accounting, pero sa kanya iyon ang lahat. Sabi niya noon na hindi nagsisinungaling ang paper trails. Sabi niya na pwede mag-imbento ng kwento ang tao at baluktutin ang katotohanan pero tapat ang mga numero. Sinasabi ng mga numero kung ano talagang nangyari kung alam mo kung paano magbasa. Nagdesisyon akong magbasa ng ilang numero. Nakalista pa rin ako bilang joint holder sa bank account ng lola ko. Idinagdag niya ako 2 taon bago siya mamatay habang buo pa ang pag-iisip niya. Sabi niya para sa convenience para matulungan ko siyang magbayad ng bills kung sakaling mapagod siya. Pero sa tingin ko, alam niya na maaaring mangyari ang isang bagay. Sa tingin ko, pinoprotektahan niya ang sarili niya o ako. Kinuha ko ang bank statements para sa huling 2 taon ng buhay niya. Gumawa ako ng spreadsheet. Sinusubaybayan ko ang bawat deposit at withdrawal. At doon ko nakita ang unang bitak sa kwento ng nanay ko. Sa huling 11 buwan ng buhay ng lola ko, may 7 withdrawal na hindi tumutugma sa regular niyang gastusin. Walang utility bills, walang grocery stores, walang pharmacy charges, puro cash withdrawals mula $200,000 hanggang $600,000 bawat isa. Nagsimulang magpakita ng mild cognitive decline ang lola ko mga 1 taon bago siya mamatay. Mabuti at masamang araw. Makakalimutan niya kung saan inilagay ang salamin, tapos bigla niyang isite ang tula mula sa memorya 1 oras pagkatapos. Hindi siya incompetent, pero vulnerable siya at alam iyon ng nanay ko. Ang babaeng nag-aakusa sa akin ng elder abuse ay sistematikong nagnanakaw mula sa sariling nanay sa loob ng halos 1 taon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa kitchen table kasama ang laptop at isang pitsel ng kape at ginawa ko ang ginagawa ko sa trabaho. Nag-imbestiga ako. Ang bank withdrawals ay simula pa lang. Maingat ang lola ko sa pag-iingat ng records, pero sa huling taon niya, nagkagulo ang mga ito. Akala ko dahil sa cognitive decline. Ngayon, nagtaka ako kung may tumulong sa pagkagulo na iyon. Nagmaneho ako papuntang Olongapo sa susunod na weekend para masusing suriin ang bahay niya. Nag-alok si Carlo na samahan ako, pero tense pa rin kami. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong gawin ito mag-isa. Amoy niya ang bahay, lavender at lumang libro at ang partikular na uri ng linis na kayang gawin lang ng mga babae ng kanyang henerasyon. Gumugol ako ng trains oras sa pagbubukas ng filing cabinet niya, desk drawers, closets. Nakita ko ang hinintay ko sa lugar na dapat kong tiningnan agad, ang safe deposit box niya sa First National Bank ng Olongapo. Idinagdag niya ako sa box 5 taon na ang nakalipas. 1 beses lang ako nakapunta roon para tulungan siyang mag-imbak ng alahas pagkatapos ng break-in scare sa kapitbahayan. Nalimutan ko na talaga iyon. Naglalaman ang box ng alahas niya, wedding ring mula sa lolo ko, ilang savings bonds na mature na, birth certificate at social security card, at isang brown leather journal na hindi ko pa nakita noon. May petsa ang journal. Ang unang entry ay mula 14 buwan bago siya mamatay. Ang huling entry ay mula X linggo
bago siya pumanaw. Alam ng lola ko ang nangyayari sa kanya. Idinokumento niya ang lahat. Halos masira ako sa unang entry. Sinabi roon na tumawag si Diana sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, matamis at nagsisisi ang dating. Sinabi niyang gusto niyang mag-reconnect. Sinabi niyang nagkamali siya. Sinulat ni Lola na hindi niya pinagkakatiwalaan niyon, pero matanda na siya at pagod at baka magbago ang tao. Lumalalim ang mga entry mula roon. Dumating si Diana noong Agosto. Humingi siya ng utang na 100,000 para sa emergency. Binigyan siya ni Lola. Dumating si Diana noong Oktubre. Sinabi niyang may sakit si Teodoro at kailangan nila ng tulong sa medical bills. Pumirma si Lola ng papeles. Sinulat niya sa journal na masamang araw niya iyon. Foggy ang isip niya, hindi sigurado kung ano ang napirmahan niya. 2 linggo pagkatapos, magandang araw niya. Tiningnan niya ang mga papeles na pinirmahan. Napagtanto niyang power of attorney iyon na nagbibigay kay Diana ng control sa accounts niya. Nahiya siyang sabihin sa akin. Iyon ang bahaging sumira sa akin. Ang lola ko, ang pinakamalakas na babaeng kilala ko, nahiya na aminin na niloko siya ng sariling anak. Sinulat niyang ayaw niyang makita ko siyang mahina. Ayaw niyang malaman ko na naloko siya. Kaya idinokumento niya ang lahat. Bawat pagbisita, bawat withdrawal, bawat sinungaling ni Diana. Nag-iingat siya ng records dahil iyon ang pagkatao niya. Hindi nagsisinungaling ang paper trails. Ang huling entry ay nakatuon sa akin. Sinabi niyang paumanhin. Sinabi niyang sinubukan niyang sabihin sa akin ng maraming beses pero hindi niya mahanap ang mga salita. Sinabi niyang alam niyang pupunta si Diana sa pera pagkatapos niyang mawala at gusto niyang magkaroon ako ng patunay. Gusto niyang lumaban ako. Sinulat niyang alam niyang mas malakas ako kaysa sa kanya. Sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit alam niyang mananalo ako. Umupo ako sa sahig ng bank vault at umiyak ng 20 minuto. Nagkunwaring hindi napansin ng bank manager, pero pagkatapos kong umiyak, nagsimula akong magtrabaho. Ang power of attorney document ay peke, hindi ang pirma. Talagang pinirmahan ito ng lola ko, nalilito at manipulahin, pero peke ang notarization. Ang notary stamp ay pag-aari ni Ramon Gutierrez, na nagretiro mula sa practice noong 2019. May petsa ang document na 2024. May gumamit ng lumang stamp sa bagong document. Sloppy, halata. At felony iyon. Nagsimula akong maghukay sa background ni Teodoro Santos. Ang nakita ko ay nakapagpapanik sa akin. Namatay ang unang asawa ni Teodoro noong 2012. Namatay ang nanay niya noong 2017. Sa parehong kaso, may tanong tungkol sa paghawak ng estates nila. Sa parehong kaso, nawala ang pera. Walang charges na na-file, pero naroon ang patterns. Hindi lang nag-asawa si Diana ng desperate na lalaki. Nag-asawa siya ng propesyonal at hindi ako ang unang biktima nila. Ako lang ang isa na marunong lumaban. Tinawagan ko ang aking abogado, Clara Jimenez, kinabukasan. Si Clara ay 52, dating prosecutor na lumipat sa civil litigation pagkatapos ma-burnout sa criminal cases. Matalim at diretso siya at hindi nagsasayang ng oras sa awa. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang journal, ang bank records, ang peking notarization, ang pattern sa dating pamilya ni Teodoro. Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos, sinabi niyang hindi na ito civil matter lang. Ito ay federal wire fraud, mail fraud, elder financial exploitation. Kung magpapatuloy ang pattern, posibleng higit pa. Tinanong niya ako kung ano ang gusto kong gawin. Sinabi ko sa kanya na gusto kong sirain sila. Pero gusto kong gawin ng tama. Gusto kong pumasok sila sa korte na akala nila nanalo na sila. Gusto kong mag-commit sila sa kanilang mga sinungaling sa ilalim ng oath. Gusto kong makita ng hukom kung sino talaga sila bago ko ipakita kung sino ako. Ngumiti si Clara. Sinabi niyang iyon ang inaasahan niya sa akin. Itinakda ang court date sa Marso 14. Binigyan ako ng 6 linggo para maghanda. Ginawa ko ang kasong ito gaya ng ginagawa ko sa bawat kaso. Gumawa ako ng file. Gumawa ako ng timelines. Nag-cross-reference ako ng documents. Nag-verify ako ng bawat katotohanan ng 3 beses dahil iyon ang ginagawa mo kapag nakasalalay ang career mo sa pagiging tama. Nag-file si Clara ng response ko sa petisyon ng nanay ko. Sadyang plain ito.
Tinanggihan ko ang mga akusasyon. Sinabi kong mentally competent ako. Humingi ako ng hearing. Iyon lang, walang nakalakip na ebidensya, walang counterclaims, walang makakapagbigay ng hint sa kanila. Tinawagan ni Brian Fajardo si Clara isang araw pagkatapos naming mag-file. Sabi niya, nalilito ang dating nito. Iyon lang ba ang depensa niya? Iyon lang ang meron siya. Sinabi ni Clara sa kanya na inaabangan ko ang araw ko sa korte. Sinabi niyang, confident ako na makikita ng hukom ang katotohanan. Siguro akala ni Brian na nag-BL bluff ako o tanga o pareho. 2 linggo bago ang hearing, nag-schedule si Brian ng deposition ko. Standard procedure ito. Ang opposing attorney ay makakapagtanong sa iyo sa ilalim ng oath bago ang aktwal na trial. Supposedly, tinutulungan nito silang ihanda ang case at maiwasan ng surprises. Wala akong binigay sa kanya. Tinanong niya tungkol sa education ko. Sinabi kong may bachelor's degree ako sa accounting. Tinanong niya tungkol sa trabaho ko. Sinabi kong accountant ako. Tinanong niya tungkol sa mental health history ko. Sinabi kong nakipag-usap ako sandali sa counselor noong teenager dahil sa divorce ng magulang ko. Sinagot ko ang bawat tanong sa pinakamaikling paraan. Hindi ako nag-volunteer ng impormasyon. Hindi ako nag-explain. Hindi ako nagdepensa sa sarili. Nanonood ang nanay ko sa deposition sa video link. Nakikita ko ang mukha niya sa sulok ng screen. At pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon niya mula nervous hanggang nalilito hanggang natutuwa sa loob ng 2 oras. Akala niya nasira na ako. Akala niya sumuko na ako. Wala siyang kaalam-alam na ako ang babaeng nag-cross-examine ng money launderers at embezzlers at fraudsters sa loob ng 7 taon. Wala siyang kaalam-alam na nakaupo ako sa harap ng mga taong nagnakaw ng milyon at pinapangako ko silang aminin ang bawat sentimos. Wala siyang kaalam-alam na ang flat, boring, defeated na babae sa deposition na iyon ay isang performance. Hindi ko pa nasiyahan ang pag-arte, pero kailangan kong aminin na maganda ang show na yon. 1 linggo bago ang hearing, may hindi inaasahang nangyari. Nakatanggap ako ng mensahe sa pamamagitan ng abogado ko mula kay Mara Santos. Gusto ng stepsister ko na magkita. Pinayuhan ako ni Clara laban dito. Sabi niya, baka trap ito, para maisabi ko ang isang bagay na magagamit nila laban sa akin. Sabi niya nasa kabilang panig si Mara, pero nakita ko ang isang bagay sa background ng deposition video na iyon. Nang banggitin ni Brian ang pangalan ni Teodoro, tumigas ang panga ni Mara. Nang tumawa si Diana sa isa sa mga biro ni Brian, tumingin si Mara sa ibang direksyon. Mayroon doon, takot siguro, o sama ng loob, o pareho. Sumang-ayon akong makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa Valenzuela, kalahati sa pagitan ng Maynila at Olongapo, neutral na lugar. Hindi ganoon ang inaasahan ko kay Mara Santos. Payat at pagod ang itsura niya na may dark circles sa ilalim ng mata at kagat-kagat na kuko. Nag-order siya ng black coffee at hindi hinawakan. Sinabi niyang paumanhin siya sa statement na pinirmahan niya. Sinabi niyang ang tatay niya ang sumulat nito at pinapirma sa kanya. Sinabi niyang wala siyang choice. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin siya sa mesa ng matagal. Pagkatapos sinabi niya sa akin tungkol sa nanay ni Teodoro, si Gloria Santos, na namatay noong 2017. Siya ay 79 anyos, naninirahan sa nursing home sa Quezon Province. May demensya siya, tunay na demensya, hindi ang mild decline na naranasan ng lola ko. Halos hindi na niya naaalala ang sariling pangalan sa karamihan ng araw. May power of attorney si Teodoro. Pinamahalaan niya ang finances niya. Pagkamatay niya, halos wala nang natira sa estate. Naibenta ang bahay. Naubos ang savings. Sabi ni Teodoro na ang nursing home costs ang sumira sa lahat. Sinabi ni Mara na naniwala siya noon, 21 anyos siya at hindi pa marunong. Pero ilang taon pagkatapos, nagsimulang magtanong. Hindi nag-add up ang mga numero. Hindi ganoon kamahal ang nursing home. May napuntahan ang pera sa ibang lugar. Kinumpronta niya ang tatay niya tungkol dito minsan. Minsan lang. Hindi niya sinabi sa akin ang eksaktong nangyari pagkatapos ng usapan na iyon. Pero hinawakan niya ang loob ng kaliwang pulso nang sabihin niya iyon
at naintindihan ko. Si Teodoro Santos ay hindi lang desperate na lalaki na may bagsak na laundry shop. Siya ay predator na gumagawa nito sa loob ng maraming taon. Sa sariling nanay, siguro sa unang asawa, bagamat hindi alam ni Mara ang detalye doon, at ngayon sa lola ko. Tinanong ko si Mara kung bakit niya sinasabi ito sa akin. Sabi niya, pagod na siya. Sabi niyang dala-dala niya ito sa loob ng maraming taon at hindi na niya kaya. Sabi niyang alam niya kung ano ang mangyayari sa korte na iyon at ayaw niyang madamay. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makapangako ng anuman, pero kung handa siyang magsabi ng katotohanan, ang buong katotohanan sa ilalim ng oath, ipapakita ko sa prosecutor na nakipag-cooperate siya. Sumang-ayon siya. Nag-drive ako pauwi ng gabing iyon na may nararamdaman na hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo. Pag-asa. Hindi lang pag-asa na mananalo ako, kundi pag-asa na may hustisya pa rin sa mundo. Naghihintay si Carlo sa apartment ko pag-uwi ko. Nagdala siya ng Thai food mula sa paborito kong lugar sa Quezon Avenue, yung sobrang anghang ng pad Thai pero ini-order ko pa rin. Sabi niyang nag-isip siya. Sabi niyang paumanhin sa sinabi niya tungkol sa smoke and fire. Sabi niyang pinayagan niya ang mga magulang niya na makapasok sa isip niya at hindi iyon patas sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang journal. Ipinakita ko ang bank records. Ipinakita ko ang pekeng notarization at ang pattern sa nanay ni Teodoro. Binasa niya ang lahat ng tahimik. Pagkatapos niyang matapos, tumingin siya sa akin nang may ekspresyong hindi ko pa nakita noon. Hindi ito awa. Hindi rin galit para sa akin. Respeto ito. Tinanong niya kung ano ang kailangan kong gawin niya. Sinabi ko na kailangan ko siyang nasa korte na yon. Kailangan kong makita niya kung sino talaga ako kapag nagtatrabaho. Sabi niyang hindi niya palalampasin niyon. Isang gabi bago ang hearing, nag-drive ako papuntang Olongapo ulit. Nagpark ako sa labas ng sementeryo kung saan nakalibing ang lola ko, pero hindi ako bumaba sa kotse. Nakaupo lang ako sa dilim na nakatitig sa snow sa mga lapida, iniisip ang lahat ng tinuro niya sa akin. Hindi nagsisinungaling ang paper trails. Pwede baluktutin ng tao ang katotohanan, pero tapat ang mga numero. Bukas, magsasalita ang mga numero para sa kanilang sarili. Marso 14, Quezon City Regional Trial Court, 8:47 ng umaga. Dumating ako ng maaga dahil iyon ang pagkatao ko. Nakasuot ako ng navy blazer, hindi dahil nag-post ang nanay ko tungkol sa pagpili niyan sa Instagram, bagamat nakakatawa iyon nang tingnan ko. Nakasuot ako nito dahil professional at hindi nakakaagaw pansin. Hindi ako roon para magbigay ng statement. Nandyan ako para manalo. Mas maliit ang courtroom kaysa sa karaniwan kong pinupuntahan para mag-testify. Room 412, ika-4 na palapag, nakalaan para sa probate matters at guardianship hearings. Hindi maraming manonood sa ganitong uri ng kaso. Nakaupo si Carlo sa likod na row kasama ang dalawa sa aking mga kasamahan sa firm na nakarinig tungkol sa nangyayari at gustong magpakita ng suporta. Nakaupo si Clara sa tabi ko sa respondent's table, puno ng documents ang kanyang briefcase na hindi alam ng nanay ko na umiiral. Dumating si Diana ng 9:02, fashionably late. Nakasuot siya ng navy blazer mula sa Instagram post niya at pearl earrings na nakilala ko bilang sa lola ko. Siguro kinuha niya iyon sa isa sa mga pagbisita niya. Sa paanong paraan, ang detaling iyon ang nagpalaki ng galit ko kaysa sa lahat ng iba pa. Sumunod si Teodoro sa likod niya, nakaset ang mukha sa practiced concern. Naglalaro siya bilang supportive husband, ang lalaking gusto lang ang pinakamabuti para sa lahat. Tumango siya ng solemne sa bench ng hukom habang nauupo. Dumating si Mara huli. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya tumingin kahit kanino. Umupo siya sa pinakadulo ng bench sa likod ng petitioner's table at nakatitig sa kamay niya. Nag-shuffle si Brian Fajardo ng papeles at tiningnan ang phone niya isang beses pa bago pumasok ang hukom. Mukha pa rin siyang bata na nagdadamit ng suit ng tatay niya. Halos naawa ako sa kanya. Halos. All rise. The Honorable Pamela Cruz presiding. Pumasok si Judge Cruz at naupo. Isinuot niya ang reading glasses at tiningnan ang case file sa harap niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa petitioner's table. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang sandali ng recognition, bahagyang pagkipot ng mata,
maliit na pagtango ng ulo. Hindi siya nagsalita, pero alam kong alam niya. Nagsimula si Brian ng opening statement. Nagsalita siya ng mga 12 minuto. Pininturahan niya ang larawan ng isang concerned mother na estranged sa anak dahil sa family conflict, pero hindi kailanman tumigil sa pagmamahal. Inilarawan niya ang lola ko bilang vulnerable elderly woman na inihiwalay at manipulahin. Iniharap niya ang teenage therapy records ko bilang ebidensya ng pattern ng mental instability. Hindi niya kailanman binanggit kung ano ang ginagawa ko para mabuhay. Hindi niya ako na-research lampas sa basics. Akala niya, accountant lang ang accountant. Pagkatapos niyang matapos, tinanong ni Judge Cruz kung gusto ng petitioner na magbigay ng personal statement. Tumayo si Diana. Pinakinis niya ang blazer. Nagsalita siya ng kalmado sa una tungkol sa kanyang alalahanin sa akin. Ang pag-aalala na hindi maayos na naipapatupad ang huling wishes ng lola ko. Pagkatapos ay nagbago. Tumaas ang boses niya. Itinuturo niya ako ng diretsyo at sinabi na mentally sick ako, incompetent, na laging unstable ako at hindi dapat payagang kontrolin ang finances ng kahit sino, lalo na ang mana mula sa babaeng sinasabi kong manipulahin ko. Hindi ako natinag, hindi ako nag-react. Pinanatili ko ang mga kamay na nakatiklop sa mesa at naghintay. Pinanood ni Judge Cruz ang outburst ng nanay ko nang walang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Brian Fajardo at nagtanong ng simpleng tanong, "Counselor, talaga bang wala kang kaalam-alam kung sino ang babaeng ito?" Ang babaeng tinawag lang ng kliyente mo na mentally incompetent. Mukhang nalilito si Brian. Tiningnan niya ang notes. Siya ay accountant, Your Honor. Nagtatrabaho siya sa isang firm sa Maynila. Tumingin sa kanya ang hukom ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Clara. Tumayo si Clara. Hindi siya nagbigay ng speech. Simpleng sinabi niya na gusto naming mag-present ng ebidensya na magre-reframe sa pag-unawa ng korte sa kasong ito. Tumango si Judge Cruz. Binuksan ni Clara ang kanyang briefcase. Nagbigay siya ng kopya ng evidence package sa clerk na ibinigay kay Brian. Nagbigay siya ng isa pang kopya sa hukom. Nagsimula siya sa bank records. Nilakad niya ang timeline ng withdrawals, puwasan $500,000 sa loob ng 11 buwan. 7 withdrawals, bawat isa sa loob ng 3 araw mula sa documented visit ni Diana Santos. Hindi agad nagbago ang mukha ni Brian. Inaasahan pa rin niya ang ilang trick. Pagkatapos ay iniharap ni Clara ang power of attorney document. Itinuro niya ang notary stamp. Iniharap niya ang retirement records ni Ramon Gutierrez na nag-show na isinumiti niya ang notary commission noong Oktubre 2019. May petsa ang document na Marso 2024. Namutla ang mukha ni Brian. Iniharap ni Clara ang journal. Binasa niya ang mga piniling entries ng malakas. Ang boses ng lola ko mula sa libingan, ipinaliliwanag ng eksakto kung ano ang ginawa sa kanya. Ang hiya na naramdaman niya, ang kalituhan, ang takot. Pinanood ko ang mukha ng nanay ko habang binabasa ni Clara. Nag-cycle ang ekspresyon ni Diana mula sa nalilito, pagkatapos shock, pagkatapos halos parang galit. Hindi siya nahiya sa ginawa niya. Galit siya dahil nahuli siya. Mas mahirap basahin ang mukha ni Teodoro. Nakaupo siyang tahimik na parang lalaking nakaranas na nito at alam kung kailan tapos na ang laro. Natapos si Clara sa pattern. Ang nanay ni Teodoro, ang suspicious financial activity, ang perang nawala. Binanggit niyang na-notify na ang FBI at binuksan na ang investigasyon sa posibleng wire fraud at mail fraud charges. Pagkaupo niya, tahimik ang courtroom. Tumingin si Judge Cruz kay Brian. Tinanong niya kung may sasabihin siya bilang tugon. Humingi si Brian ng brief recess. Binigyan ito ng hukom. Pinanood ko si Brian na lumapit kay Diana. Yumuko siya at bumulong sa tenga niya. Hindi ko narinig ang sinabi, pero nakita ko ang reaksyon niya. Mula sa galit hanggang nalilito hanggang maputla ang mukha niya. Sinasabi niya rito kung sino ako, kung ano ang ginagawa ko para mabuhay, kung ilang beses akong nag-testify sa mismong courtroom na yon. Tumingin siya sa akin noon sa unang pagkakataon pagkatapos ng 19 taon. Talagang tiningnan ako ng nanay ko. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagmalaki. Tumingin lang ako pabalik at naghintay.
Pag-resume ng korte, tumayo si Brian at inanunsyo na gusto ng kliyente niya na bawiin ang petisyon. Umiling si Judge Cruz. Sinabi niyang sa ibinigay na ebidensya, hindi siya handang basta i-dismiss ang usapin. Sinabi niyang ire-refer niya ang kaso sa tanggapan ng district attorney para sa posibleng criminal charges. Sinabi rin niyang ipapadala niya ang ebidensya sa FBI Field Office sa Maynila para sa ongoing investigation. Tumingin siya sa nanay ko isang beses pa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi na denied ang petition with prejudice. Natapos ito sa wala pang 2 oras. Walang dramatic confrontation, walang sigawan, puro malinaw na paglalahad ng ebidensya at tahimik na hatol. Ganito talaga gumagana ang hustisya. Hindi sa mga pagsabog, kundi sa paper trails. Bago ko tapusin ang kwentong ito, gusto kong sabihin ang isang bagay mula sa puso ko. Kung nanatili kayo hanggang dito, salamat talaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button at mag-like. Malaking bagay ito sa akin at nakakatulong na maipagpatuloy ko ang pagbabahagi ng mga kwentong ito sa inyo. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang nangyari pagkatapos ng araw na iyon sa korte. Mas mabilis ang galaw ng FBI kaysa inaasahan ko. Tinawagan ako ni Special Agent Teresa Morales, isang babae sa 40s na may kamay na parang vice grip, 3 araw pagkatapos ng hearing. Ni-review niya ang evidence package. Kinuha niya ang financial history ni Teodoro pabalik ng 15 taon. Nakakita siya ng patterns na hindi ko pa nadiskubre. Inaresto sina Teodoro at Diana Santos noong Abril 2. Federal charges, wire fraud, mail fraud, financial exploitation of a vulnerable adult. 18 pahina ang indictment. Muling binuksan ang investigasyon sa estate ng nanay ni Teodoro. Nakakita ang forensic accountants ng higit sa 10,000 fen sa unexplained transfer sa 3 taon bago siya mamatay. May sariling bahay si Gloria Santos, malusog na pensyon, at maingat na nagtipid sa buong buhay. Pagkamatay niya, wala nang natira. Ginawa ito ni Teodoro sa sariling nanay at tinuruan niya ang asawa na gawin ito sa nanay ko. Nag-testify si Mara para sa prosecution. Sinabi niya ang lahat ng alam niya tungkol sa finances ng tatay niya, mga paraan, galit. Bilang kapalit ng cooperation niya, nakuha niya ang immunity mula sa prosecution. Hindi ko alam kung patas yun, pero alam kong siya rin ay biktima ni Teodoro gaya ng iba. Nagtagal ang trial ng 2 linggo. Hindi ako dumalo sa karamihan nito. Nagbigay na ako ng testimonya at may sarili akong mga kaso na aasikasuhin, pero nandyan ako sa verdict. Guilty si Diana Santos sa 4 na counts. Sinentensyahan siya ng 20 taon sa federal prison. Magsiserve siya ng hindi bababa sa 4 bago maging eligible sa parole. Inutusang bayaran niya ang full restitution na 2,500,000 plus interest plus penalties. Guilty si Teodoro Santos sa 7 counts. Nakuha niya ang 6 at kalahating taon sa federal facility sa isang lalawigan. Na-seize at na-liquidate ang mga laundry shop niya. Napunta ang pera sa creditors niya at sa restitution para sa mga biktima. Na-auction ang bahay nila. Na-revoke na ang country club membership dahil sa unpaid dues mga buwan bago ang trial. Bawat piraso ng buhay na itinayo nila sa ninakaw na pera ay binuwal at nagkalat. Nakatanggap ako ng sulat mula sa nanay ko mga 2 buwan pagkatapos ng sentencing niya. Hindi ko binuksan. Ibinigay ko ito kay Clara na binasa at sinabi sa akin na 6 na pahina ng excuses at self-pity nang walang isang tunay na paumanhin. Tinanong niya kung gusto kong sumagot. Sinabi kong hindi. May mga paper trails na hindi sulit sundan. Nasettle na ang estate ng lola ko noong Hulyo. Pinanatili ko ang bahay sa Olongapo. Hindi ko kayang ibenta ito. Kami ni Carlo ay pumupunta roon tuwing weekend kapag kailangan namin ng katahimikan. Umiinom kami ng kape sa porch kung saan nakaupo siya noon tuwing linggo ng umaga kasama ang checkbook. Pinanatili ko rin ang journal niya, hindi na bilang ebidensya. Tapos na iyon. Pinanatili ko ito dahil iyon ang huling bagay na sinulat niya. Ang boses niya na napanatili sa papel, nagpapaalala sa akin na kahit natakot, nahiya at nalilito siya, hindi siya tumigil sa paglaban para sa akin. Nag-propose si Carlo noong Oktubre. Ginawa niya ito sa isang Italian restaurant sa EDSA
kung saan nag-first date kami 5 taon na ang nakalipas. Hindi spectacular ang pagkain, pero unlimited ang garlic bread at maganda ang memories. Sinabi kong oo. Siguro magugustuhan siya ng lola ko. Lagi niyang sinasabi na kailangan ko ng isang taong matatag na hindi tatakbo kapag nahirapan. Muling na-reinstate ako ng firm 1 linggo pagkatapos ng court hearing. Personal na humingi ng paumanhin ng boss ko sa pagdududa sa akin. Pero hindi iyon talaga. Hindi talaga. Ang revenge ay tungkol sa balanse. Tungkol ito sa pagsiguro na matututo ang mga taong akala nila pwede nilang kunin ang kahit ano mula sa kahit sino na hindi ganoon gumagana ang mundo. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang pasensya at integridad at maingat na dokumentasyon ay laging mananalo sa kalupitan at kasakiman. Akala ng nanay ko mahina ako dahil tahimik ako. Akala niya nasira ako dahil hindi agad ako lumaban. Akala niya pwede niyang kunin ang lahat mula sa akin dahil nakalusot siya noon. Nakalimutan niyang ako ay inalagaan ng isang babaeng nag-iingat ng resibo. Salamat ng marami sa pananatili ninyo hanggang sa pinakadulo. Kung gusto ninyo ng higit pang kwentong katulad nito, may isa pang naghihintay sa screen ninyo ngayon.